Nakita na natin ang pagpapalit ng mga bihag mula para sa mga Israelitang bihag at ng mga preso ng mga Hamas sa nakaraang linggo. At ito ay yung unang tinatawag na unang bahagi ng kasunduan mula sa ceasefire, tigil putukan ng dalawang magkatunggali. At nais natin na sana magpatuloy pa ang ganitong mga magandang tanawin dahil hangad natin na lalo na sa panig ng Israel, ang kanilang mga bihag ay makauwi sa kanilang mga pamilya. Ngunit marahil ang tanong natin, tila nagbago. Nagbago ang desisyon ng Israel dahil kung matatandaan natin, ang sabi ng pinuno ng Israel, si Benjamin Netanyahu, ay kailangang mabalik ang mga hostages, ngunit dapat mapuksa nila ang mga Hamas. Alam natin, hindi yun natupad. Pero merong pagbabago sa plano at marahil hindi man natin alam ang mga bagay-bagay, ang mga diskusyon at transaksyon na nangyari sa likod ng mga ito. Ngunit marahil may pakinabang na hinahanap ang bawat isa o meron ang bawat bahagi ng kasunduang ito upang isulong ang kapayapaan o ang tigil putukan at magkaroon ng pagpapalit ng mga bihag. Marahil ito'y dahil sa limitadong kaalaman at kapangyarihan, nagpasailalim na, lalo na si Benjamin Netanyahu sa realidad na hindi ganon kadali puksain ang kanyang kalaban sa kabila ng kanyang pagnanais na protektahan ang kanyang bayan. Ngunit marahil ang tanong natin, nagbabago ba ang plano ng Diyos? Ngunit alam marahil natin o naniniwala tayo na hindi totoo na ang Diyos ay nagbabago ng kanyang plano. Hindi tulad ng tao na limitado na marahil pwedeng magbago dahil meron tayong natutunan o alam sa mga pangyayari na dapat nating gawin, ngunit ang Diyos ay tiyak siya sa kanyang mga plano. At ganito ang sitwasyon ng bayan ng Diyos na ating pinag-aaralan sa Jeremias, Kabanata 29. Nasa huling bahagi tayo ng ating pag-aaral sa maikling sulat na ito ng Panginoon para sa bayan ng Israel na nasa pagkabihag. Tandaan natin, ang ministeryo ni Jeremias ay sumasakop sa maraming hari nung panahon na yon sa Lumang Tipan, sa kahulihang bahagi ng bayan o sa bansang Huda. Wala na yung Israel dahil sila ay nalipat na o nagkalat na dahil sa pananakop ng Assyria, ngunit ang Huda ang natitira, ang bayan ng Diyos. At dito, sila ay nasa poder ng mga Babylonia ayon sa propesiya ni Jeremias at maging ng iba pang mga propeta sa nakalipas. At nangyari na sa yugtong ito ang pangako ng Diyos na merong na kukunin ang bayan ng Diyos at dadalhin sila sa pagkabihag sa taong 597 BC sa Babylonia. At pagkatapos ng 28 kabanata, tiningnan natin ang masasamang balita sa propesiya ni Jeremias. Ngunit ngayon, nung pagdating ni Jeremias, may dala siyang magandang balita para sa bayan ng Diyos, salita ng Diyos o liham para sa bayan ng Diyos, para sa Huda, sa kanilang pagkabihag. Ito'y tinawag natin na balita ng biyaya at kaluwalhatian. Kaya tinagurian ito ng ilang mga komentarista na pinakadakilang o pinakamahalagang dokumento sa Lumang Tipan o isa sa pinakamahalagang dokumento sa Lumang Tipan. Bagamat bihag, pinagpala o pagpapala ang laan ng bayan ng Diyos sa kanyang bayan. At tulad ng sinabi ko sa nakarang linggo, ang susunod na mga kabanata, 30 to 33, ito yung tinatawag na Book of Consolation. Dito, ituturo o isisiwalat ni Jeremias ang mga salita ng Diyos na pagpapala sa kanyang bayan.
ayon sa kanyang biyaya. Ngunit sa chapter 29, ito ay binuod ni Jeremias na ang lahat ng mga pagpapalang ito sa bayan ng Diyos sa isang napakagandang pangako. Ito yung marahil paborito o na bersikulo ng marami sa atin. In fact, ito yung pinakapopular na bersikulo mula sa Jeremias 29 verse 11. Ating tutunghayan ngayon ang bahaging ito sa ating huling mensahe. At ang sulat ng Panginoon para sa kanyang bayan ay sa pamamagitan ni Jeremias ay ginawa niya upang bigyang payo, palakasin at hikayatin ito dahil sa maling payo mula sa mga bulaang propeta. Ang sinasabi ng mga bulaang propeta, sandali lang naman ang inyong pagkabihag. Kaya huwag kayong masyadong mainip, huwag kayong matakot, lalaya rin tayo at makakauwi. Ngunit hindi yun. Dahil ito'y mula sa bulaang propeta, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya una, tiningnan natin ang kahalagahan ng maunawaan ng probidensya ng Diyos. Ang ating mensahe sa nakaraan, tiningnan natin ang programa ng Diyos. Ngayon, sa ating huling mensahe, titingnan natin ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Anyayahan ko kayong buksan natin ang ating mga Biblia sa Jeremias 29. Titingnan po natin talata 10 hanggang 14 para sa ating huling mensahe. Jeremiah 29 verses 10 to 14. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako. At ibabalik ko kayo sa dakong ito. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikakasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. At kayo tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinahanap niyo ako ng inyong buong puso. Talatang 14, ako'y inyong matatagpuan, sabi ng Panginoon, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng dako ng aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. Ibabalik ko kayo sa dakong pinagkunan ko sa inyo tungo sa pagkabihag. At ito nga ang binasa natin, ang huling bahagi ng sulat ng Diyos sa pamamagitan kay Jeremias na isang matatawag nating radikal at kamangha-mangha na mga utos para sa kanyang bayang binihag. Dahil sinabi natin na ang Kristiyano ay bihag o dayuhan sa mundong ito. Ito yung sinabi ni Pedro sa unang Pedro Kabanata 1, talatang 1, at maging sa Hebreo na ang mga Kristiyano ay mga dayuhan at mga manlalakbay. Ang mga payo nila ang payo ng Diyos para sa bayan niya na nasa bihag ay angkop din sa atin. Bilang bayan ng Diyos sa ating kapanahunan, ang iglesia, na kailangan din natin ito sa ating paglakad bilang mga bihag sa mundo. Kaya nga, pinamagatan natin ang ating serye, pamumuhay ng mga dayuhan tayo sa mundong ating ginagalawan. At ayon sa ating binasa, pinahayag ng Diyos ang kanyang plano para sa kanyang bayan. May isang pangako siyang ibinigay sa kanyang bayan. Ang kanyang soberanong pagsasaayos, nilahad ng Diyos ang kanyang planong pangako ayon sa kanya para sa ikabubuti at hindi sa ikakasama ng bayan. Ganito ang mensahe na hahalawin natin mula sa teksto na ating binasa. Ang tiwala at pag-asa ng mananampalataya ay nakasalalay sa katiyakan ng soberanong plano ng Diyos. The believer's confidence, or God's people's confidence and hope, lies in the certainty of God's sovereign plan. Ang tiwala at pag-asa ng mananampalataya ay nakasalalay sa katiyakan ng soberanong plano ng Diyos. Para sa Huda o
siguro marinig nyo minsan sa akin, gagamitin kong Israel, ang ibig kong sabihin sa puntong ito ay ang bansang Huda. Ang Huda, para sa Huda at maging sa atin, ito ay dapat humamon sa atin na linangin ang ating pananampalataya sa pinakamataas na biyaya ng Diyos. At ito'y pinaliwanag niya sa dakilang plano ng Diyos na makatitiyak at magiging pag-asa nito para sa bayan ng Diyos o para sa atin. Dalawang bagay ang gusto kong tingnan natin patungkol sa plano ng Diyos na para magkaroon tayo ng katiyakan o magkaroon tayo ng tiwala at pag-asa nito. Una, mapagkakatiwalaan dahil ito ay nalalaman niya at kaya't sigurado. It is trustworthy for it is known by Him, thus sure. Pangalawa, may layunin para sa pagpapala, hindi sa kasamaan. It is purposeful for blessing, not evil. Tingnan natin ang unang punto natin, ang unang bahagi ng ating titingnan. Mapagkakatiwalaan dahil ito ay nalalaman niya at kaya't sigurado, trustworthy for it is known by Him or by God, and thus sure. Kung babasahin natin sa verse 11, hindi malinaw sa English at saka sa Tagalog ang pagkasalin nito mula sa original. Ang pronoun o panghalip na binanggit diyan sa original ay 2 ulit binanggit. Kaya kung babasahin natin yan, ang sabi diyan, I know the plans. Inulit ng Panginoon sa original ang I, ako. Ito ay pagbibigay diin sa katiyakan na siya lamang ang may alam sa kanyang soberanong plano. Ang Diyos lang mismo ang may alam. Walang iba. At sinabi roon sa kasunod, ito yung mga panukala niya, sabi ng Panginoon. Ang salita diyan sa Ingles ay declares the Lord. Marahil sa ating mabilis na pagbasa, hindi natin mapapansin ang bigat o ang laman ng mga salitang ito. Ngunit ito ay pagpapatibay ng kanyang pangako para sa kanyang bayan na binihag ayon sa kanyang pahintulot. At ito ay walang pasubali, walang pag-aalinlangan na sinabi ng Panginoon upang bigyan ng kumpiyansa o ibaon sa kaisipan ng kanyang bayan na ito ang aking salita, ito ang aking plano na dapat niyong malaman. At kaya't mapagkatiwalaan dahil ito'y mula sa soberanong Diyos. Ito'y ayon sa kanyang pasya. Hindi sa tao, hindi kanino man, kundi siya mismo ang may alam at nakakaalam sa kanyang layunin o plano para sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang sinapit. Ito ay nagtuturo sa atin na ang plano ng Diyos ay lubos na mapagkakatiwalaan, maasahan at tiyak dahil alam niya ang lahat ng ito. Ito ang pinakapayak, simpleng pagkaunawa sa mga simpleng salita, ngunit mabibigat ang ibig sabihin nito. God's plan is absolutely trustworthy, reliable, and certain, for He knows all about them. Bawat detalye ay alam niya. Walang nakakalampas. Tiyak ang kanyang mga plano. Maaasahan mo ang kanyang mga plano. Dahil hindi siya nagbabago sa kanyang mga pangako, pinagtitibay ito dahil siya ay makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kung maalala natin, sa umpisa pa lang ng Biblia sa Genesis 1, ano ang sinabi roon paulit-ulit sa chapter 1? Ang makikita nating refrain ay sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos at nabuo ang mundo. Yan ang pagpapakita sa kapangyarihan at katiyakan ng mga salita at plano ng Diyos
mula sa kanyang kasulatan. Walang sino man ang maaring pumigil, antalahin, baguhin, o ilihis ang kanyang mga tinakdang mga plano. Ang kanyang nilayon ay mangyayari. Ayon sa Efeso, Kabanata 1, talatang 11, ito'y ayon sa layunin niya. Wala siyang advisor. Hindi humihingi ng payo ang Diyos sa ibang tao o maging sa iyo. Siya ay humihingi ng payo mula sa kanyang counsel, the counsel of His will. Sa talata 11, ang sinabi riyan, sa kapangyarihan ng kanyang lakas. At sa awit 33 talata 11, ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili. Ang iniisip ng kanyang puso sa lahat ng salinlahi. Kaya nakakatiyak tayo sa plano ng Diyos. Nananatili ito, hindi ito magbabago dahil siya ay perpektong tagapagplano ng kanyang nilalayon para sa kanyang bayan. Kadalasan, pag binabanggit natin, sinasabi natin the decrees of God. Pero sa punto de vista ng ating Panginoon, ito ay isang decree. Walang S, hindi plural. Dahil sa mata ng Diyos, iisa lamang ang kanyang layunin sa buong mundo. Ngunit tayo, dahil hindi natin maunawaan ng lubos ang kanyang mga plano at layunin, kaya kailangan natin himay-himayin. Binibigay ito sa atin ng pakonti-konti upang maintindihan natin. Kaya sa ating maliit na kaisipan, tinatawag natin itong decrees of God. Ngunit kaya't walang kaduda-duda, ang kanyang mga pangako ay tiyak na maasahan. Sinasabi natin walang plan B, wala siyang fallback, o wala siyang backup plan na tinatawag. Ngunit, marahil may katanungan tayo sa ating binasang talata, lalo na sa talata 11. Paano natin unawain ang talatang Jeremias 29:11? Ang panukala ng Diyos ay para sa ikabubuti. Ang tanong marahil, paano na kung ang buhay ay puno ng kabigatan, pagkabigo, mahirap na suliranin? Di ba yan ang sinasabi ng talata 11 na yan? Ay ikabubuti? Paano matatawag na para sa aking ikabubuti kung puro bigat at pasakit ang nararanasan ng tao? Ngunit kailangan natin mag-ingat. Mag-ingat sa interpretasyon at pagkaunawa sa talatang ito. Popular siya, ngunit malimit. Mali ang pagkaunawa ng mararami na yumayakap nito sa kasamaan ng kanilang puso't isipan. Dahil may nagsasabi sa ating pag-iingat, may nagsasabi na dahil ang mga panukala ng Diyos ay para sa ikabubuti at ngayon may kabiguan, ibinibintang nila sa dyablo. Binibintang nila sa dyablo ang pangyayari sa kanila, hindi sa Diyos. Ngunit mag-ingat tayo. Napaka-delikado ang ganyang kaisipan. Pinapantay mo ang dyablo sa kapangyarihan sa Diyos. Sinasabi mo walang magawa ang Diyos dahil sa paghadlang ng dyablo. Kaya may masamang nangyari dahil sa dyablo. Ngunit kung iisipin mo, may delikadong teolohiya ka kung yun ang iyong paniniwala. Ang Diyos ay soberano at nakaluklok sa kanyang trono. Hindi maaaring pumantay ang dyablo. Kung maalala natin sa aklat ni Job, nagpaalam siya sa Diyos at binigyan siya ng limitasyon sa kanyang pagkilos laban kay Job na tinagurian o tinuturing ng Diyos na isang righteous man. Kaya't mag-ingat tayo sa ganitong mga kaisipan. Ngunit may isa pa. Ang sinasabi nila, ang layunin ng Diyos ay ikabubuti, ngunit dahil kulang ka sa pananampalataya, ito ay naging hadlang para sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Soberano ang Diyos.
Hindi nakasalalay ang layunin niya sa iyong pananampalataya. Maging ang iyong kaligtasan, kung iisipin mong mabuti, ay hindi ayon sa pagkakataon o sa iyong pagpili. It is not by chance, nor it is by your choice. Yan ang ating, marahil alam natin, ang salita ng Panginoon sa Efeso 2, talatang 8 at sumusunod. Ang kaligtasan mo ay mula sa soberanong pagkilos at pasya ng Diyos, hindi sa iyong pagpili sa Kanya. Kaya dapat huwag tayong mahulog sa ganitong kamalian dahil kailanman mahihina ang ating pananampalataya. Kulang ito sa harapan ng Diyos, pero siya mismo ang magbibigay ng kanyang biyaya upang pagtibayin, palakasin ang ating mga pananampalataya. Ang mga plano ng Diyos ay ayon sa Diyos, hindi ating plano para sa ating mga sarili. Ang mga plano ng Diyos ay mangyayari ayon sa takdang panahon at pasya niya. Hindi mahuhuli ni isang segundo. Meron tayong tinatawag na namatay siya. It was tinatawag nating untimely death. Pero kung iisipin natin, walang tinatawag na untimely death. Ito ay ayon sa soberanong pasya at desisyon at pagpaplano ng Diyos. Ganon ang katotohanan mula sa salita ng Diyos kung paano siya kumikilos sa atin. Kilala natin ang mga Hapon. Ang mga Hapon, very punctual sila. In fact, may nabasa akong artikulo sa mga airlines na on time. 2 Japanese airlines ang nasa itaas. JAL, I think ANA is a Japanese airline din. Very punctual sila. Kaya siguro naririnig natin o nababasa at nakikita natin, pag nahuli lang yung kanilang mga train ng ilang segundo, ay humihingi sila ng dispensa. Ganon sila katindi sa kanilang mga binibitawang mga salita, ang kanilang kultura, ang kanilang kaugalian at kaisipan. Ilang segundo, hindi nila maaaring palampasin at ito ay para sa kanila, dapat nilang ihingi ng tawad sa kanila sa mga tao. Ngunit hindi dapat natin hingan ng kailanman ang Diyos ay hindi hihingi ng tawad. Dahil ang Diyos sa kanyang plano ay eksakto. Kaya ito yung maging kaaliwan sa atin. Dahil lahat na nangyayari ay ayon sa kanyang marunong, matalino at soberanong plano. Ang hamon sa atin ay magkaroon ka ng kapanatagan sa soberanong Diyos na lubos na mapagkatiwalaan at maasahan dahil alam niya ang lahat ng bagay. Take comfort in the sovereign God who is completely trustworthy and reliable, for He knows all things. Marami nga, tulad ng aking sinabi kanina, maraming yumayakap sa pangakong ito at inaangking personal ito. Ngunit mali po yun. Hindi ito pangako para sa iyo, ito ay pangako sa bayan ng Israel. Hindi lamang sa bayan ng Israel o Huda, kundi ang bayan ng Huda na nasa Babylonia, hindi yung naiiwan sa Jerusalem. Kaya mahalaga ang konteksto upang hindi tayo mawindang sa ating pag-unawa sa mga salita o mga pangako ng Diyos. Kung sinasabi nila na ang key sa investment ng mga lupa o iba pang bagay is location. Ang keys upang maunawaan natin ang salita ng Diyos ay context. Ganon kahalaga ang konteksto upang hindi tayo magkamali. Ito ay para sa partikular na mga tao, mga Hudyo na nasa Babylonia, at sa partikular na panahon, sa panahon ng kanilang pagkabihag at sa kanilang sirkumstansya. Kaya ang dapat nating gawin ay kunin ang prinsipyo, hindi ang diretsang pangako, ang prinsipyo na nakalapat o nakalaan dito
At yun ang ating angkinin para malaman natin ang tamang aplikasyon sa ating buhay. Kaya marami ang nasisiraan ng loob dahil sa panahon ng matinding kahirapan, ang pangako'y hindi gumana. Di ba kung ito ang pangako, paano na ngayon sa hirap? Bakit hindi nangyari? Bakit pinangyari ng Diyos ang mga bagay na ito? Sinungaling ang salita ng Panginoon. Sinungaling ang iyong pangako sa akin ayon sa iyong itinuro mula sa salita ng Panginoon. Paano na kung ikaw ay may lubhang karamdaman? Biglang naghihirap, nawala ng trabaho. Ano ang iyong tugon? Tandaan natin, hindi lahat ng pangako ay maaari mong angkinin. Marami tayong pwedeng angkinin na mga pangakong diretsahan. Ayon nga kay Pablo, ang lahat ng mga pangako ay yes in Christ. Ayon sa Korinto. Ngunit, may umumungkahi akong pangako na marahil pwede mo angkinin. Sa ikalawang Timoteo 3, talata 12, ito ang sinasabi, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Angkinin mo yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngunit, ayaw natin ang hirap, ayaw natin ang pag-uusig. Gusto natin sarap. Gusto natin kaluwagan. Kaya binabaliwala natin ang mga salitang ito. Mga pangakong ito, kung tunay kang namumuhay na may kabanalan, makakaasa ka ng pag-uusig sa iba't ibang bahagi. At bahagi yan sa kalooban ng Diyos ay mararanasan mo dahil sa iyong pananampalataya. Ngunit, kinakaligtaan natin. Dahil hindi natin tanggap. Masakit. O marahil hindi kaaya-aya. Kaya nga sa pagsasaayos natin, kailangan ayusin natin ang ating kaisipan. Iwaksi ang maling kaisipan at paniniwala sa pangunahing pagpapala ng Diyos. Dahil ang unang pagpapala ng Diyos ay hindi temporal. Ito ay espiritual. Ito ang dapat ulit-ulitin natin. Ito ang sinabi ni Pablo, paalala ni Pablo sa mga taga-Efeso. Marahil dahil sa kanilang bagong pananampalataya, inuusig sila. O kaya marahil ang kanilang mga trabaho na dati ay ayon sa pagsamba ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon nagbago ang kanilang buhay. Nasa panahon sila ng pagsubok. Ngunit ang pangako ng Diyos o ang sabi ni Pablo, isipin niyo ang inyong espiritual na kalagayan dahil sa ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus. Huwag niyong ipagpapalit sa mga temporal na pakinabang na marahil wala kayo ngayon o nahihirapan kayo sa ngayon. Mamaya, tatalakayin natin ang ating budget, ang ating pananalapi. At tiyak ako na isang malaking pondo ang ating haharapin sa taong ito upang matustusan ang mga gawain, ang mga pangailangan ng iglesia, at dapat pagkaisahan natin. Ngunit, ang masasabi ko lang, kung ang ating plano ay ayon sa layunin ng Diyos, siya ay kikilos upang hamunin ang kanyang mga anak na maging tapat at bukas palad para sa kanyang gawain. Hindi natin kailangang bitbitin mag-isa. Ikilos ang kapangyarihan ng Diyos ayon sa kanyang biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin upang kung ito man ay yung kanyang kalooban, mangyari ang mga gawain sa kanyang kayamanan. Ang mga paraan kaya dapat suriin natin ang ating mga sarili, ang mga paraan para suriin kung tunay kang nagtitiwala sa Diyos ay kung ikaw ay sumusunod sa kanyang salita. Ano ang sinabi sa Roma 5, talata 3 hanggang 5? Kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagpapatibay, ang pagpapatibay ng pag-asa, at hindi tayo binibigo ng pag-asa. Hilig si Pablo sa mga tinatawag natin na chain sayings. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
ay binuhos sa ating puso ng Espiritu Santo para sa ating kapakinabangan. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Diyos. Hindi sa ating mga sarili, hindi sa ating mga kakayanan. Ganyan ang sinabi ni A.W. Pink. Ang sabi niya, walang katangiang higit na nakakaaliw sa anak ng Diyos kaysa sa pagkasoberano ng Diyos. Sa ilalim ng pinakamasamang kondisyon at sa pinakamatinding pagsubok, ito'y naniniwala na ang soberanong Diyos ang nagtatalaga. Ang soberano ng Diyos ang nagtatalaga ng paghihirap. Ang soberanong Diyos ay mananaig ito at ito'y magpapakabanal sa kanila. Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na ito ayon sa kanyang soberanong pagpapasya upang tayo'y lalo pang maging kawangis sa ating Panginoon Hesus. Pinanghahawakan mo ba ito? Pinapaniwalaan mo ba ang pagkasoberano ng Diyos upang magkaroon ka ng lubos na pagtitiwala? Dahil alam niya ang lahat ng bagay at tiyak na mangyayari ang kanyang mga plano maging sa taong ito. Ngunit pangalawa, may layunin para sa pagpapala, hindi sa kasamaan. Purposeful for blessing, not for evil. Sa ikalawang bahagi ng talata 11, ang sabi riyan, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikakasama o ikasasama upang bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Teka muna. Diba? Kung ikabubuti, ang sabi ng mga bulaang propeta ay 2 taon lamang makakalaya na tayo. Tapos ang sinasabi ng Diyos, ayon sa naunang talatang 10, 70 taon tayo magdurusa dito sa Babylonia. Paano naging mabuti yon? Sa unang pagbasa, ang layunin ng Diyos ay masamang balita, hindi mabuti marahil sa karamihan sa kanila. Ngunit ang paraan ng Diyos ay iba sa tao. Ang pakikitungo ng Diyos ay ayon sa kanyang tipan. Sa kabila ng pagsuway nila, na dapat ay angkop na parusahan sila, kaya naroon sila sa Babylonia dahil ito ay bahagi ng kaparusahan. Kaya maging ang matinding paghatol na ito ay para sa kanilang espiritual na panunumbalik upang mapanumbalik sila sa relasyon sa Diyos. Tila masama sa paningin ng tao, kundi ito'y mabuti ayon sa plano ng Diyos. Ang pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan ay laging para sa kanilang tiyak na pagpapala at hindi sa ikasasama. God's dealing with His people are always for their blessing, not harm. Hindi ko alam kung may duda kayo sa plano ng Diyos para sa inyong buhay o para sa plano niya para sa ating iglesia. Pero malinaw. Malinaw sa ating binasang talata, malinaw sa kasaysayan ng bayan ng Israel na hindi ito totoo. Ang Diyos, anuman ang kanyang gawin ay para sa ating kabutihan. Ngunit, balikan lang natin sandali ang mga sinulat ni Jeremias, kanyang mga propesya, bago dumating tayo sa chapter 29. Ang mensahe ni Jeremias sa lahat mula sa utos ng Diyos ay inilarawan sa paglagay ng pamatok sa kanyang batok. Ito ay makikita natin sa 27 verse 2. Ang sabi roon, gumawa ka para sa iyo ng mga panggapos at mga pamatok at iligay mo sa iyong batok. Ito ay paglalarawan. Ito ay paglalarawan ng mangyayari sa bayan ng Huda dahil sa kanilang pagkakasala at mangyayari sa kanila sa Babylonia. Ang tiyak na kalooban ng Diyos para sa kanila ay sumailalim sa pananakop ng Babylonia. Ito ay ayon sa propesya ng Jeremias. Ngunit may pagpapalang laan ang Diyos para sa bayan, hindi sa mga naiwan sa Jerusalem,
at sa mga lumaban ayon sa kanyang layunin, kundi sa mga nagpasakop sa pagkabihag sa Babylonia. Ang nangyari, may mga naiwan sa Jerusalem, ngunit ang karamihan ay dinala sa Babylonia. Ang pagpapalang laan ng Diyos sa kanilang sitwasyon bilang magkahiwalay o nagkahiwalay na bayan ay nandun sa kanilang pagkabihag sa Babylonia, hindi para sa naiwan. Ang paraan ng panunumbalik ay makakamtan sa pamamagitan ng sakit at pagdurusa at hindi sa pamamagitan ng pag-iwas nito. For the restoration of God's people, it will come through pain and suffering, not by denying it. Ayon sa Jeremias 24, may pangitain na isinulat si Jeremias mula sa Diyos, at ito'y larawan ng dalawang uri ng igos. Ang isang klase ng igos ay napakagandang igos, at yung isa ay masasamang igos. Ang sabi roon, ang magagandang igos ay ang dinala sa Babylonia na nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya't iyon ang sinabi ni Jeremias 24, 6 and 7. Itutuon ko ang aking paningin sa kanila para sa kanilang ikabubuti at ibabalik sa lupaing ito. Ngunit para sa mga naiwan sa Jerusalem, na tinawag na mga masasama, ayon sa talatang 8 hanggang 10, mula pa rin sa Jeremias 24, hindi makakain. Ganun kasama, hindi daw pwedeng makain. Gagawin kasuklam-suklam, magpapadala ako ng tabak, tagutom at salot hanggang sila'y malipol sa lupain. Kung akala nila'y nakaligtas sila, mas masahol. Sila ay nasa ilalim ng kaparusahan ng Diyos, bagamat wala sila sa pagkabihag. Ang pangakong presensya ng Diyos ay nasa mga nabihag sa halip na sumpa dahil sa pagsuway ng utos ayon sa Deuteronomy 27. Biyaya ang nakalaan sa kanila. Kaya kung maalala natin sa ating mensahe sa nakalipas sa nakaraang linggo, sila'y namuhay ng ordinaryo. Sa halip na sila'y maparusahan doon sa pagabihag, ngunit tila mas maayos pa ang kanilang pamumuhay. Dahil ito'y biyaya ng Diyos. Diba? Pag ikay hindi sumunod, lumaban sa kalooban ng Diyos, mas masahol pa ay yung kahinatnan. Pero dahil nilayon niya ikay dumaan sa hirap, subalit nandun ang biyaya ng Diyos, ang kanyang presensya, tutustusan ka ng kanyang biyaya upang malampasan mo ang paghihirap na iyong pinagdaraanan sa kalooban ng Diyos. Nilalarawan nito ang pagkahiwalay o tinatawag nating exile ng ating Panginoon Hesus. Kailangan niya dumaan ng pagdurusa, bagamat hindi siya karapat-dapat tumanggap ng parusa dahil siya walang kasalanan. Ngunit, hindi siya umiwas upang maging paraan ng pagdaloy ng biyaya ng Diyos para sa katubusan at panunumbalik ng bayan na nagkasala sa Kanya. Napakagandang katotohanan ito para sa atin. Paano tayo makalalapit sa Diyos na banal? Dahil kay Kristo Jesus. He was sent in exile to die on the cross for our behalf. Kaya ito mo rin paalala. Paalala sa aming mga bisita, sa aming mga mahal sa buhay, na patuloy na tinatanggihan ang alok ng biyaya ng Diyos kay Kristo Jesus. Merong paraan, merong pagpapalang laan ang Diyos dahil sa kanyang anak, ang ating Panginoon Jesus. Sa 2 Korinto 5, talatang 8, nilarawan ni Pablo ang kanyang ministeryo. Tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Yan ang tungkulin ng iglesia ng Diyos.
ang ministeryo natin ng pakikipagkasundo upang makita na makasalanan na merong ang Diyos ay mapagbiyaya upang ikay muling makipagkasundo sa Kanya, sa Kanyang biyaya. Ayon sa Kolosas 1, talata 20, pakikipagkasundo sa paraan ng dugo ni Kristo. Hindi simple, kundi kailangan magbuhos ng dugo ang ating Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin po niyan ay kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Balikan natin yung usapang kapayapaan. Marahil kaya nagkasundo sila na gawin ang ceasefire ay dahil may parehas lang may pakinabang. Hangad ng isang parte na makabalik yung mga hostages, yung mga inosenteng tao na kinuha, binihag, na walang dahilan. Ngunit marahil hangad din ng kabilang parte na makalaya yung kanilang mga mahal sa buhay. At marahil hirap din sila dahil sa pressure ng Israel sa araw-araw. Hindi natin alam ang hirap ng buhay na kanilang pinagdaraanan. Ngunit pagdating sa pakipagkasundo ng Diyos dahil kay Kristo, ang pag-asa ng isang makasalanan, ang pakinabang ay nasa makasalanan na binayayaan ng Diyos. Pwede tayong iwanan ng Diyos. Wala siyang pakinabang para sa atin. Dahil pwede kanyang iwanan sa kasalanan at sa kahulihan, sa impyerno ang punta mo, ngunit mapagbiyaya. Binayayaan tayo, ito ay dapat magbigay sa atin ng angkop na pag-asa, ang hamon. Ilagay mo ang iyong pag-asa sa mapagbiyayang Diyos na nagnanais na pagpalain ka, hindi upang saktan ka. Put your hope in the gracious God who desires to bless you, not to harm you. Ang layunin ng Diyos sa mga Hudyo o sa mga taga-Huda ay upang iligtas sila sa kanilang kasalanan. Tandaan natin, laganap ang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Wala na. Kumbaga, wala ka ng pagtilaw. Kung titingnan natin sa ating matang pangtao, sa isipang pangtao, hopeless case. Kaya kumilos sa biyaya ng Diyos, inilayo niya ang kanyang bayan. Ang nararapat sa mga Hudyo ay permanente na pagkabihag sa Babylonia, hindi makabalik sa Jerusalem. Ngunit, sa mayamang biyaya ng Diyos, tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako ayon sa kanyang biyaya. Ang 70 taon ay napakatagal marahil. Ngunit, binalik pa rin sila. Sa biyaya ng Diyos, ang kanyang bayan ay tatawag sa Kanya at lalapit at dadalangin at diringgin niya. At sa paghanap sa Kanya, siya ay matatagpuan sa hinaharap. Ngunit ito rin ay paanyaya maging sa kasalukuyan sa mga naroon na nakabihag pa. Tandaan natin na maraming henerasyon ito, mga 2 o 3 henerasyon. Gagawin ng Diyos ang paghahanap, pagtitipon at pagbabalik ng kanyang bayan. Dahil ito'y tanging biyaya ng Diyos lamang. Kaya makakaasa tayo ng kabutihan. Hindi naranasan ng unang henerasyon ang pangakong pagbabalik sa Jerusalem. Ngunit sa mga susunod na mga henerasyon, natupad ito. Dahil ito'y pangako sa mga kasunod na mga salinlahi o henerasyon. Ito yung tinatawag nating multi-generational faithfulness ng Diyos. Sa kanyang bayan, nagpapatuloy ito dahil sagana ang biyaya ng Diyos. Ngunit para sa ating mga mananampalataya, ang lubos nating pag-asa sa hinaharap ay mas kapanapanabik. Yan ang sinabi ni Juan sa unang Juan 3, talata 2. Magiging katulad niya sapagkat siya'y aking makikita bilang siya. Ito ang inaasahan ng isang mananampalataya sa hinaharap, sa muling pagparito ng ating
Panginoong Jesus. Makikita natin siya na mukhaan. Ayon sa 2 Korinto 4:17, hinahanda tayo para sa di masukat na kaluwalhatian. Napakadakila. Marahil hindi natin lubos na maunawaan o maisip. Ngunit dahil tiyak ang kanyang pangako, maasahan natin siya, maaari nating yakapin, tanggapin, at asahan. Dahil ang ating Diyos ay tapat sa kanyang banal, sa kanyang iglesia. Si John Piper, sa isang punto ng kanyang buhay ay na-diagnose ng cancer. If I'm not mistaken, prostate cancer. At sa gabi na bago siya dadaan sa isang surgery, sa operasyon, sumulat siya ng isang maliit na aklat. Actually, ito ay isang preface ng kanyang mas malaking aklat about suffering and the sovereignty of God. Ang title nito, Don't Waste Your Cancer. Kaya tinanong siya, kamusta ang iyong kalalagayan? Marahil ang mga gustong malaman ang kanyang kondisyon. Ang sagot niya, hindi ko alam. Ang Diyos lang ang may nakakaalam sa tunay kong kalagayan, na alam ng Diyos. Siya ang nagmamalasakit at naghahari para sa akin. Sapat na yon. Ang tiwala niya, anuman ang kanyang karamdaman at kondisyon, ay hindi niya naaalis sa dakilang Diyos. Oo, alam natin na niligtas tayo ng Diyos. Ngunit minsan sa kahinaan ng ating kaisipan at pananampalataya, hindi natin kayang pagtiwalaan ang Diyos sa mga pinagdadaanan nating mas maliliit na bagay. Ngunit, kung tatanungin ko kayo o babalikan kayo ng Diyos, paano ang kaligtasan na mas mahirap, mas mabigat, mas malaking pagpapala yon? Hindi mo ako mapagkakatiwalaan sa mga maliliit na bagay na iyong pinagdaraanan o pinuputok ng iyong kung ano man yan. Di ba? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa taong ito. Ngunit nakakatiyak tayo, ang ating Diyos ay mapagkatiwalaan sa kanyang plano. Dahil ito ay para sa ating ikabubuti, hindi sa ikasasama, at para sa kanyang kalawalatian. Sa ating tugon, awitin po natin ang isang himno patungkol sa pagkasoberano ng Diyos, dakilang tagapag-ingat. Sabi riyan, dakilang tagapag-ingat, di man nakikita'y tapat. Sa ikalawa, saligat tagapag-akda ng buhay namit pag-asa. Sa ikatlo, tagadinig ng dalangin, gabay naming mahabagin. Manangan tayo sa katotohanan na ang plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, dahil ito ay at makakatiyak tayo at magkakaroon tayo ng tiwala at pag-asa dahil soberano ang ating Diyos. Awitin po natin ang himno, dakilang tagapag-ingat. Magwakas po tayo sa panalangin. Nagpapasalamat po kami, dakilang Diyos, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, maging sa inyong salita na aming pinagbulayan. Tunay nga o Diyos na sa pag-umpisa ng taong ito, marahil hamon ang aming kinakaharap at marahil ito'y maging haharapin pa sa mga araw, linggo at buwan na darating. Ngunit salamat dahil meron kaming salita mula sa inyo upang patuloy na maggabay, humamon sa aming paglakad ng may kabanalan, ng may katapatan ayon sa inyong kalooban. Muli pinaalala niyo, Panginoon, na ang aming tiwala at pag-asa ay dapat nakasalalay sa katiyakan sa inyong soberanong plano. At tulad ng aming pinagbulayan, ito'y ayon. Ito ay tiyak dahil ikaw ay mapagkatiwalaan.
at ito ay isang pangako at layunin nyo para sa pagpapala ng inyong mga banal, hindi sa ikasasama. Nawa magtiwala kami sa mga pangakong ito, sa mga katotohanan ito, at nawa Panginoon ay manatili kaming tapat anuman ang mga hamon, pagsubok na aming dadaanin, dahil kayo ang Diyos na banal, marunong para sa ikabubuti ng inyong bayan at para sa inyong kaluwalhatian. Ngunit hiling din namin, Panginoon, sa aming mga bisita, hiling namin na kahabagan niyo sila. Nawa sa pagtunghay namin sa inyong salita, makita nila na ang kanilang kapanatagan ay makakamtan, ang tunay na kapanatagan ay makakamtan lamang mula sa pagkilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Mangusap po kayo sa kanila, sa aming mga mahal sa buhay. At salamat din, Panginoon, sa buong maghapon na aming ginugol sa pagsamba at sa linggong haharapin namin. Hiling namin ang inyong pagpapala. Sapagat ang lahat nito ay panalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.